tayo. Mar. Sa tuwing may namamaalam o pumapanaw, malaking dagok ito sa pamilya na kanyang nauulila dahil napakahirap ibsan ang pagtangis at pagluluksa ng ating mga puso. Gaya po ng mamatay ang haligi ng tahanan ng pamilya Alvior. Tila malaking bahagi rin ng kanilang buhay ang nawala. At maliban dito, bagong yugto ng paghihirap ang kanilang haharapin na walang katiyakan kung malalampasan ba nila ang mga ito. Oh, Christian, hindi na kita masusundo pa uwi, ha? Diretso na ako sa bukid para makatulong ako. Ikaw lang naman yung gustong magsundo sa akin sa eskwelahan, ate. Kaya ko naman umuwi mag-isa. Oo nga, kaya mo nga umuwi mag-isa, pero hindi ka naman umuwi agad. Nakikipaglakwat tsaka kasi muna bago ako naman makatulong sa bahay. Tama ang ate mo. Baon mo. Pagkatapos ng klase, umuwi ka kaagad, ha? Gumaya ka sa ate mo. Maging responsable ka, Christian. Eh, Nay, pwede po bang doon na lang ako bumili ng pagkain? Nakakaya kasi, para akong grade 1 na estudyante, may baon pang pagkain. Aba, oo naman. Talaga po? Oo, pwede. Basta ikaw ang magbabayad. Kasi alam mo naman na wala akong pera. Talagang si Christian. Ayan kasi. Naghihirap na tayo, sumasabay ka pa sa mga gastusin. Alis na ako, ah. Oh, teka. Nakakalimutan ka. Ay, alis na kami, ate. Bye. Bye. Nay, alis na po kami. Umuwi ka kaagad, ha? Bye pa. Oh. Ate, wag ka mag-alala. Uwi ako agad. Ako magluluto ng hapunan mo, ha? Sige na. Papasok na ako. Love you, ate. Love you. Bye, Nay. Mag-ingat, ha? Apa. Sige na, Nay. Bye. Umalis na sila. Opo. Magandang araw po. Andiyan po ba si Aling Idan? Bakit ho? Pwede bang makausap? Nay? Nay, may naghahanap po sa inyo. Aling Edad? May nangyari pong aksidente sa minahan. Si Mang Lito po. Anong nangyari sa asawa ko? Nay.
Ate, bakit po kayo nagsawa niyo? Walang may kasalanan, ha? Walang may kasalanan. Walang may kasalanan, Marites. Ha? Ate. Anong ginagawa mo? Nay, hinahanda ko lang po yung mga gagamitan ko sa taniman bukas. Paano yung pag-aaral mo? Alam ko naman po na hindi ko naman papagpatuloy yung pag-aaral ko. Anak, pasensya ka na, ha? Kasi sa trabaho lang ng tatay mo tayo umaasa para sa pambayad ng matrikula niyo magkapatid. Hindi naman tumulong yung kumpanya nila kasi hindi ka daw yung operasyon nila. Nay, wag ko kayong humingi ng pasensya kasi alam ko naman po yung sitwasyon natin. Naintindihan ko yun. Kaya bukas po, sasama po ako sa inyo. Tutulungan ko kayo sa pagtitinda, ha? Anak, hindi ka nga. Nay, ako na lang yung magluluto. Ako yung lalaki. Ako yung dapat tumulong sa bukid. Hindi. Mas mababa yung matrikula mo eh. Tsaka, mas mababa yung gastusin ng high school kaysa sa kolehiyo. Kaya ikaw ang papatuloy na pag-aaral. Paano si Ate Tess? Sinong may iwan sa kanya? Ako, pag tanghali, uuwi ako. Papakainin ko siya. Nay, alam kong kaya naman natin to eh. Kung magtulungan lang tayo, kakayanin natin. Bili na ho kayong gulay. Sariwa po to. Kuya, bili na ho kayo. Pang-ulam niyo mamaya. Sige na. Bili na ho kayo, gulay. Ate, gulay po. Ate, gulay po. Pang-ulam niyo mamaya. Kuya, sige na po. Bili na kayo. Sariwa po to. Naglako ng gulay si Carmina at ang kita rito ay agad na inaabot sa magulang. Sariwa po. Pero kahit pagod na sa pagtitinda, ang pag-aalaga sa kanyang ate Marites ang inaatupag niya pag-uwi. Ano ka to? Teka lang. Ate, kailangan ko magmadali. Kailangan ko kasi abutan yung mga bagsak na pamili sa palengke, ha? Diyos ko, sinaing. Teka lang, ate. Ate, saglit lang. Kailangan ko talaga abutan yung sa palengke. Uwi ako agad, ha? Uwi ako agad. Tubig!
dormitory na gano'n, ano? Kailangan na rin ni Christian magbayad sa eskwela sa isang linggo. Akin na ngayon, susain ko. Sige, tingnan Sino ang kapatid mo doon? Ate! Ano nangyari sa'yo? Ha? Marites! Ako naman, ano bang ginawa mo, anak? May dugo, may dugo! Kuha ka ng tuwalya, dali, dali! Sandali lang, sandali lang! Matagal nang tinanggap ni Carmina ang obligasyon na maging panganay. Pero hanggang kailan niya kayang magsakripisyo? At kung lulugar man sa kalagayan ng kanyang ate Marites, paano mapapagaan ni Carmina ang sitwasyon ng kanyang pamilya? Ate, ano ba naman kasi naisip mo? Bakit mo naman ginawa yun? Ito muna. Ano namang hirap na hirap na kami ni nanay eh. Buti nga hindi malubha yung sugat na yan eh. Kundi na ospital ka, tapos ano, gagastos naman tayo ng marami. Alam mo naman, dami na nating problema. Ate, pagod na ako. Pagod na ako. Carmina. Ate, sorry. Nabigla lang ako, sorry. Hindi ko sinasadya yun. Hindi ko sinasadya yun. Mahal ka ng kapatid mo, ha? Mahal ka namin. Sorry. Sorry, hindi ko sinasadya. Mahal ka ng kapatid mo. Mahal ka namin. Tama na, tama na. Ha? Todo man ang pagbabanat ng buto, kinakapos pa rin ang pamilya sa gastusin. Kaya napilitan na rin si Carmina na pasukin ang pagtitibag ng bato. Ate, isa ka na pala. Tulungan mo ako mamaya sa sheriff ka. Opo. Hi, ate. Kumain ka na. Sige na. Anak, salamat ha. Saan po? Salamat. Kasi magmula nung mawala ang tatay mo, ikaw na yung tumayong padre de pamilya. Lahat ng responsibilidad, inako mo na. Ikaw na yung nagdedesisyon ng buhay natin. Nay, yung mga nasabi ko po kay ate kanina, hindi ko po yung sinasadya. Hindi ka naman dapat humingi ng tawad, eh. Anak, alam mo, kung napapagod ka na, naiintindihan ko yun. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kung ano man yung magiging desisyon mo, naiintindihan ko yun. Nay, gusto ko sana pumuntang Maynila. Kasi, alam ko naman po na kahit anong sipag ang gawin natin, hindi mo natin kayang may kabuhay ang pag-aaral ni Christian.
At malamang din ho na hihinto rin yun sa susunod na semester. Kaya kailangan po ho talaga maghanap ng ibang mapapagkakitaan. Alam ko naman, anak. Lahat talaga para sa amin. Anak, di ba, paborito mo to? Binili pa namin to ni Carmina sa bayan para sa'yo. Sandali lang. Kukuha muna ako ng tubig, ha? Ate! Ate, ano ba? Ate! Ano ba? Marites, ano ba yan? Ano ba, ate? Ate! Marites, ano nangyayari sa'yo? Wish ko lang. Ate! Ate, ano ba? Ano ba? Marites, ano ba yan? Ano, ate? Ate! Marites, ano ba nangyayari sa'yo, ha? Ano yan, Marites? Ano ba nangyayari sa'yo? Ate! Ate! Marites! Marites, ano bang nangyayari sa'yo, ha? Ayaw na! Ha? Ayaw na! Anong ayaw mo na? Iyak naman eh. Nasabatay na! Ayaw na! Marites! Ano naman, anak? Ha? Ate, mahal ka namin. Alagaan ka namin. Tama na, anak. Tama na, ha? Anak, kaya natin to, ha? Kaya natin to. Tama na. Tama na, ha? Marites. Anak, tama na. Ate, samaan ka namin. Nandito kami para sa'yo. Huwag mo sabihin ayaw mo na, ha? Nay! Nay, ano po? Pagpalain ka ng Diyos. Kamusta lakad mo, anak? Ayun po, sabi nung dati kong kaklase, may job opening daw po sa kumpanya nila. Eh, baka pwede niya daw ako ipasok. Naku, mabuti naman, anak. Eh, si ate po ba? Kamusta na? Hindi pa rin nagsasalita eh. Ayaw rin naman kumain. Nag-aalala nga ako kasi kung ganyan siya lang ganyan, baka lalong lumala yung sakit niya. Sumusobra ka na, ate, ha? Puro sarili mo na naman ang iniisip mo. Ate, paano kami ni nanay? Ano, magpapakamatay ka na naman dahil naawa ka na sa sarili mo, ha? Carmina! Hindi mo man lang ba naiisip na lahat ng ginagawa namin para sa'yo? Para sa'yo yun, ate. Nagpapakahirap kami para sa'yo. Huwag ka na maging makasarili. Ako na ako sa sarili ko eh. Ayaw ako sa'yo.
totoo yan. Importante ka sa amin. Magiging malungkot ako pag wala ka. Kami lahat magiging malungkot. Mahal ka namin ate. Gagawin namin lahat para sa'yo. Hindi ka pabigat sa amin ha. Hindi ka pabigat. Ha? Ang kasalanan natin. Huwag ka humingi ng pasensya, ha? Hindi ka mabigat. Hindi ka mabigat, ate. Mahal na mahal ka namin. Mahal ka namin, ha? May ilang taon na ring wala rito sa Nueva Ecija si Carmina. Kaya mag-isa ng inako ni Nanay Felicidad ang pag-aaruga sa kanyang panganay na si Marites na may kondisyon na cerebral palsy. Bilang po isang nanay, habang ako po'y nabubuhay, lahat po ng pagmamahal ibibigay ko sa mga anak ko. Makaitugong ko lang yung sarili ko sa kanila. Mula raw noon, labis na ang pangungulila ni Marites sa pag-alis ni Carmina. Nakagisna na raw kasi niya noong maliliit pa sila na ang nakababatang kapatid ang kaagapay niya. Lagi ko pong hinihiling na sana may makatulong sa anak ko, na lumakas pa yung buhay ko para sa kanilang mga anak ko, maalagaan ko pa po sila. Samantala, sa Rosario, Cavite naman, napadpad si Carmina. Nakailang lipat na siya ng kumpanya bilang factory worker. Pero sa kasalukuyan, bakante siya at naghahanap ng ibang mapapasukan. Kahit wala na ako, sila mabigyan ko lang sila ng kahit kaunting saya, masaya na rin. Mula Cavite, tumulak kami patungong Nueva Ecija. Walang kamalay-malay sina Nanay Felicidad at Marites na isang personal na liham mula kay Carmina ang bitbit namin para sa kanila. Nanay, kumusta naman kayo dyan? Lagi kang dinadasal na sana lagi kayong maayos. Pasensya na nanay kung lagi akong... Hanggang sa isang pamilyar na boses ang narinig ng mag-ina. Pasensya na nanay kung lagi akong hindi makauwi. Kasi alam niyo namang mahal na mahal ko kayo. Lagi ko sinasabi yan sa inyo. Hindi na napigilan ni Marites ang maiyak nang marinig ang boses ni Carmina. Ba't ka umiiyak? Tila walang paglagyan ang ligayang naramdaman ni Carmina sa mga sandaling ito. Sobrang sarap kasi namimiss ko na sila eh. Matagal na din akong hindi nakauwi. Kaya naman si Nanay Felicidad, pasasalamat kay Carmina ang tanging nasambit dahil sa malasakit niya sa pamilya. Nanay, salamat kasi kayo yung nagsisilbing inspirasyon ko sa buhay ko. Salamat kasi lagi kayo nandiyan para sa akin. Alam ko marami na akong pagkukulang. Marami na akong pagkukulang sa inyo, pero hindi nyo hinihilingan ng anumang kapalit. Hindi ko ito inaasahan.
Sinurpresa mo kami. Kaya, ang sasabihin ko lang sa'yo, talagang the best ka anak sa akin. Thank you, Mahal na na. mahal po silang lahat. Samantala, habang masayang nag-uusap ang mag-iina, isang hindi inaasahang bisita ang dumating para ihatid ang isang munting sorpresa. Mula sa amin sa Wish Ko Lang, tanggapin niyo na po ang samut-saring grocery items na ito. Bilang panimula po yan sa bagong kabuhayan niyo. Siyempre po, napakalaking tulong kasi hindi na sila si nanay, hindi na siya kailangan na humanap pa ng ibang trabaho para matustusan sila ate. Masaya din po ako dahil sa ginawa ng anak ko. Kundi sa kanya, hindi kayo makakarating dito tapos hindi kami magkakaroon ng mga ganyang mga panindang ganyan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Siyempre, hindi maaring uuwi kami na walang regalo para kay Marites. Ano, maganda ba? Kaya ba? So, sabi mo, thank you. Sabi mo. At hindi lang yan, nalaman namin na panunood lang ng telebisyon ang libangan ni Marites. Kaya naman, para sa'yo na rin ang brand new TV na ito. Masalamat ka. Salamat daw po. Siyempre, napakasarap po. Masarap na masarap sa pakiramdam. Sobrang saya ko rin para sa kanila. Sa kahit anong pagsubok, pamilya ang mananatili nating sandigan at kakampi. Dahil mas abot kamay ang pag-asa kung buklod at sama-sama nating hinahabi ang mga pangarap natin sa buhay. Maraming salamat po mga kapuso sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Kang susuko